Tawagin mo na lang akong Camille. Gusto ko lang magbahagi ng isang kwento tungkol sa isang nilalang na hindi ko pa din mawari kung ano. Kasagsagan niya ng bagyo at tamang-tama dahil ilang araw na din tayong binabagyo ngayon. Nagdesisyon kaming magkapatid na mag-rent ng isang kwarto dito sa may Tacloban City. Dito kasi kami nagtatrabaho at malapit lang yon sa mall na pinagtatrabahuhan namin. Yung apartment namin na yon ay may kalapit na parang creek ata at mga tabi-tabing bahay. Nakahiligan naming tumambay sa may balkonahe ng apartment. Lalo na ako, maayos at nakaka-relax din naman ang hangin kahit ganon ang tanawin. Noong una ay wala namang kakaiba. Hanggang sa isang gabi ay napukaw ang aking atensyon. Napansin kong merong isang nilalang na gumagapang doon sa may creek, sa may maputik at maduming parte. Kahit titigan ko ng matino ay hindi ko alam kung tao ba yon. Iniisip ko na lang na baka pulubi. Naaawa pa nga ako dahil kisagsagan pa yon ng malakas na ulan at bumabagyo nga. Sumakto pa na gabi at sobrang dilim. Pumasok na ako noon sa loob ng kwarto at nabanggit ko yun sa kapatid ko. Nabigla din ako dahil nasabi nga niya na nakita din niya yun noong isang gabi. Pero binaliwala na lang niya. At inisip na lang din niya na baka nga daw pulubi yun. Sinilip ko pa ulit sa bintana ng isa pang beses. Pero nawala na din ito. Hindi namin palaging nakikita yon at minsan ay nawawala na din sa isip namin. Ngunit dumating ang isang gabing nakita na naman namin ito. At doon na kami nakaramdam ng takot dahil malapit na siya mismo sa amin. Kung noong mga una ay nasa malayo ito, ngayon ay halos kitang-kita na namin siya dahil malapit na siya sa labas ng balkonahe namin. At dahil doon ay mas lalo na naming nakita ang buong kabuuan niya. Habang nakatingin kami sa kanya, gumagapang ito at bigla na lang itong huminto. Dahan-dahan itong tumayo. Lumingon ito sa amin. Punong-puno ito ng putik sa kanyang buong katawan. Ang mukha nito ay maraming dugo at wasak ang kabilang bahagi. Wala itong saplot at tila nagmamakaawa. Natulala kami ng kapatid ko noon at nanigas sa nakita namin. Hanggang sa itinaas nito ang kanyang kamay at sumigaw ito ng malakas. Dali-dali kaming pumasok sa kwarto noon na takot na takot. Agad ay humingi kami ng tulong sa mga kapitbahay namin. Madaming nagsilabasan noon para makiusyoso. Hanggang sa nagpatawag na din sila ng mga barangay tanod. Umaksyon sila at agarang pumunta sa parte kung saan namin nakita ang lalaking duguan. Ngunit sa tagal nilang naghalughog ay wala naman silang nakita. At ang nakakapagtaka ay wala daw may kayang makapunta doon dahil sa masukal ang lugar. Sinabihan pa kami na baka daw namamalikmata lang kami. Sinabi ng mga barangay tanod doon na wala ding putik silang nakita o bakas ng putik katulad ng sinabi namin. Kahit dugo ay wala din daw. Kaya wala na kaming nagawa. Ilang oras kaming nasa labas lang ng pinto ng kwarto namin noon. Natatakot kaming makita ulit namin yung lalaki na yun. Nag-usap-usap kami ng mga kapitbahay namin at merong nagbanggit doon na baka daw multo ang nakita namin at hindi totoong tao. At dun lang din namin nalaman ang kwento sa nangyaring bagyo sa lugar na yun dati. Dahil sa lakas ng bagyong tumama noon sa Tacloban at sa daming namatay,
ay baka nga isa yon sa mga multong nanghihingi ng tulong dahil sa hindi inaasahang trahedya. Pagkatapos po noong nangyari, ay nagpabendisyon po kami ng kapatid ko, lalo na sa may parte ng balkonahe kung saan lagi naming nakikita ang nilalang. At sa awa ng Diyos, ay hindi na ito muling nagpakita pa sa amin. Palagi din kaming nagdarasal na sana ay matahimik na ang mga kaluluwa ng mga namatay dito sa Tacloban dahil sa sobrang lakas ng bagyong Yolanda. Hindi na din kami umalis noon sa apartment dahil simula naman noon ay hindi na din siya nagpakita. Ilang taon na ang nakalipas at ngayon ay nasa Las Piñas na kami at hindi ko maiwasang isipin yung karanasan na yun. Lalo pa ngayon na bumabagyo na naman. Ilang araw pa lamang lumipas matapos ang malakas na bagyong Yolanda. Sa isang ospital sa Tacloban, halos wala ng normal na araw. Puno ang emergency room. Maraming sugatan. Maraming naghahanap ng kanilang mga pamilya. At may mga pasyenteng tahimik lamang na naghihintay kung may darating pang kamag-anak para sa kanila. Ako po si Liza, isang nurse sa isang pampublikong ospital. Halos 2 gabi na akong halos walang tulog noon, pero ayokong umuwi. Pakiramdam ko kasi ay mas kailangan ako sa ospital sa dami ng pasyente. Maayos naman noon ang pamilya ko. Palagian din ang update namin dahil nga sa bagyong Yolanda. Nais ko lang ibahagi ang aking karanasan. Matagal na din po akong nurse. Mahirap ang trabaho pero ayos lang dahil gusto ko ito, yung maglingkod sa kapwa. Dahil sa ospital ako nagtatrabaho, ay hindi na bago ang kwentong kababalaghan. Kaliwat kanan ang kwentuhan ng mga kapwa ko nurse at ilang kaibigan sa ibang departamento tungkol sa mga nararanasan nilang kababalaghan sa loob ng ospital. Tagapakinig lang din ako at dahil wala akong karanasan sa kababalaghan ay hindi ako makasabat sa kanila. Ngunit noong dumagsa ang pasyente sa ospital dahil nga sa bagyong Yolanda ay saka lang ako nakaranas ng kababalaghan. Meron akong pasyente sa dulo ng ward. Tawagin niyo na lang siyang Ramon. Wala siyang malay ilang araw na at wala pang kahit isang kapamilya na bumibisita sa kanya. Ang sabi sa record ay isang balot vendor itong si Ramon at ang ilang kasama nito sa bahay ay nire-rescue pa din dahil nagkahiwa-hiwalay ang mga ito dahil sa bagyo. Lagi kong ipinagdarasal noon na sana maligtas na ang mga kaanak niya at sana ay may dumalaw na din sa kanya. Isang gabi ng aking duty, habang pupuntahan ko si Ramon sa dulo ng ward, ay nagulat ako dahil may nakita akong isang matandang babae na nakatayo sa labas. Nakasilip lang ito doon. "Nay, magandang gabi po. Kayo po ba ang nanay ni Ramon?" Tanong ko sa matanda na parang basa pa ang buhok at damit. Ngumiti lang siya at tumango. Agad ko siyang pinapasok para naman malapitan niya ang anak niyang wala pa ding malay. Nagpaliwanag lang ako kay nanay noon at sinabi kong ilang araw ko nang hinihintay na may bumisita kay Ramon. Baka yun lang ang maging dahilan para tuluyan siyang gumaling at magkamalay. Wala siyang salita at agad itong lumapit sa anak. Umupo at sinubsob ang ulo sa may braso ng anak niya.
Tila umiiyak si nanay noon. Kaya naman nagpaalam na ako at kako ay babalik na lang ulit ako mamaya. Nakaidlip ako saglit noon. Nagising ako mag-aalas 3 na ng madaling araw. Nag-rounds ulit ako. Chine-check ang bawat pasyente hanggang sa napadpad na ako sa kwarto ni Ramon. At nagulat ako dahil wala na doon si nanay. Tiningnan ko sa CR at sa labas, ngunit hindi ko makita. Inisip ko na baka umuwi muna o kaya ay lumabas para kumain. Nung umaga ay nagpasya na muna akong umuwi dahil sa ilang araw kong pag-duty ng diretsyo. Nag-endorse na ako sa papalit sa aking nurse at ang bilin ko kay Ramon ay dumating na ang nanay niya. Pag-uwi ko ay ramdam ko ang pagod. Nagbihis ako at bumagsak na agad sa higaan. Hindi ko mawari ay bigla na lang akong nagising dahil sa saglit na yon ay napanaginipan ko si Ramon. Kasama niya ang kanyang nanay na nakaharap sa bintana ng kwarto. Masaya si Ramon na nakangiti at ang nanay niya, duguan ang muka at putlang-putla. Napamulat ako noon at dali-daling kumuha ng tubig sa kusina. Nagdasal ako ng taimtim sa Diyos ng mga oras na yon. Dalawang araw din akong nagpahinga noon. At pagkabalik sa ospital ay agad kong tinanong sa kanila kung kamusta si Ramon. Wala pa din daw itong pagbabago. Hindi pa din nagkakamalay. At ang nakakapagtaka ay wala daw dumalaw dito sa loob ng 2 araw na wala ako. Di ba sabi mo bago ka mag-op, dumalaw na yung nanay ni Ramon? Pero wala namang dumating eh. Wika ng katrabaho ko. Nalungkot ako noon at sinabi ko na lang na baka inaasikaso pa yung iba nilang kamag-anak na nawawala dahil sa bagyo. Hating gabi ng duty ko ay bigla akong napalingon sa isang matandang babaeng dahan-dahang naglalakad. Nanay yun ni Ramon. Sinundan ko siya hanggang sa tumigil na ito sa kwarto. Nay, bakit ilang araw po yata kayong hindi dumalaw? Tanong ko. Hindi naman ito sumagot at nakatingin lang sa pinto ng kwarto. Tara na, ipasok ka po. Pasensya na po ah. Wala po kasi ako ng 2 araw. Wala pa din pong malay si Ramon. Umupo lang ito sa tabi ng anak. Nay, sige po, maiwan ko na po kayo dito. At siya nga po pala, Nay, pwede ko po bang malaman kung ano po ang pangalan niyo? Margarita. Mahinang tugon sa akin ng matanda. Bago ako lumabas ng kwarto ay napansin kong basa ang sahig. Lumingon ako saglit kay Nanay Margarita at sa kanya nang gagaling ang basa. Tumutulo pa ang damit at short nito. Ramdam ko ang pagmamahal niya sa anak. Panay ang haplos nito sa pisngi at kamay ni Ramon. Sunod noon ay lumabas na ako at nagdasal ulit na sana ay magkamalay na si Ramon para makita niya na ang nanay niya. Pasado 3:00 na ng madaling araw at nag-umpisa na ulit akong mag-check ng mga pasyente. Uunahin ko ang kwarto ni Ramon. Pagdating ko doon, ay nakatayo na naman sa labas ng kwarto si Nanay Margarita. O Nay, bakit ayaw niyo pong pumasok? Tanong ko sabay abot nito sa akin ng isang kwintas na may letrang M. Maputik ito at basa. Pwede bang ibigay mo ito sa anak kong si Ramon? Pero bakit ho, Nay? Mas maganda po kung kayo po ang mag-aabot sa kanya pagkagising niya. Hindi siya sumagot. At kasabay noon ay narinig kong tumutunog ang machine ni Ramon. Agad kong binaling ang atensyon doon
at pumasok agad. Hawak-hawak ang kwintas. Nagulat ako dahil nakita kong nakamulat na ang kanyang mga mata. At doon ay tumawag na din ako ng iba pang nurse para asikasuhin si Ramon. Lumabas ako ng kwarto at laking gulat ko dahil hindi ko na mahanap si Nanay Margarita. Noong umaga bago ako umuwi ay pinuntahan ko muna si Ramon. Masaya akong nagkamalay siya pero bago yun ay may matandang babae at lalaki na lumapit at nagtanong. Nurse, saan po ang kwarto ni Ramon? Ako po ang tita niya at ito naman po yung asawa ko na si Roldan. Magandang umaga po. Tara po, sasamahan ko po kayo sa kwarto niya. Magandang balita po. Nagkamali na po si Ramon. Pagpasok sa kwarto ay agad nilang niyakap si Ramon. Nag-iiyakan sila at binalita nila na naligtas na ang tatay niya at ang dalawang nakababatang kapatid. Masaya si Ramon noong nalaman nito at hindi din maiwasang hindi maiyak dahil sa trahedyang nangyari sa buhay nila dahil sa bagyong Yolanda. Dahil pauwi na din ako noon at tapos na ang duty, ay sumabat ako sa kanila. Inabot ko ang kwintas na pinabibigay ng nanay niya. Nilinis ko pa yun dahil maputik talaga yun nung inabot sa akin ni Nanay Margarita. Ito nga pala yung kwintas na pinapaabot sa akin at ibigay ko daw ito sa'yo. Sakto din na nagkamali ka na. Gustong gusto ka nang makita ni Nanay Margarita. Pagkatapos kong iabot sa kanya ay napansin kong nagpapalitan silang tatlo ng tingin at parang nagtataka sila sa mga sinasabi ko. Sino nga ulit ining ang nagpapaabot niyan? Tanong ng tita niya. Si Nanay Margarita po, ang nanay po ni Ramon. Lagi siyang andito, binabantayan po siya. Kaso ngayon, hindi po siya nagpaalam umalis. Hindi po ba siya nagsabi sa inyo? Wika ko. Nagsimula na naman silang mag-iyakan noon at talagang hindi ko maintindihan ang mga nangyayari. Apa Ining, sigurado ka ba sa sinasabi mo? Tanong ng tito niya. Opo, nagkakausap po kami ni Nanay Margarita. Gabi po siya pumupunta dito. Pero matagal nang patay ang kapatid kong si Margarita. Nalunod siya sa ilog. Matagal ng panahon. Kaya malabong siya ang nakakausap mo. Po? Bakit niyo po ipapaabot ang kwintas na yan? Kanino po ba yan? Sa akin to. Matagal na to sa aking binigay ni nanay. Lagi ko itong suot lalo na kapag umaalis ako sa bahay. At nung mga oras na inabot ako ng trahedya ng bagyong Yolanda, ay suot-suot ko ito. Kaya alam kong aking to. Wika ni Ramon. Sa mga oras na yon ay parang lumulutang ako at nanlalamig sa sobrang takot. Ibig sabihin ay isa palang multo ang ilang beses kong nakausap sa loob ng ilang araw. Pangitain na din pala ang unang beses na napanaginipan ko si Nanay Margarita na duguan. Ang mga basa sa sahig at ang paulit-ulit na beses na nawawala siya ng biglaan ay nakakapagtakang hindi ko naisip. Siguro ay mas nangibabaw sa akin ang pagdadasal para sa mag-inang Ramon at Nanay Margarita. Ginawa niya akong instrumento para malapitan ang anak niya at maiparamdam ang kanyang pagmamahal. Nakakakilabot na karanasan yon at nakakalungkot. Doon mo makikita ang tunay na pagmamahal ng isang ina sa kanyang anak. Na kahit kaluluwa ka na, ay pwede mo pa ding iparamdam ang pagmamahal mo sa anak mo.
kamusta? Ako si Marv. Ikikwento ko lang ang naranasan kong nakakatakot noong panahon na may bagyo. Malakas ang ulan noon, humahampas ang hangin sa bubong at paminsan-minsan ay kumikidlat ng napakaliwanag na parang may nagbubukas ng malaking ilaw sa labas. Sa loob ng bahay ay matyaga lang kaming nakikinig ng balita sa radyo, kasama ng mga kapatid ko. Wala pa noon ang mga magulang namin at dahil hindi naman uso ang cellphone noon, ay wala kaming alam kung nasaan sila. Basta pagkakaalam lang namin ay pumunta sila sa bahay ng tita namin para manghiram ng mga gamit na pwedeng gamitin sa bagyo. Ngunit inabot na sila ng malakas na ulan at hangin, kaya siguro hindi na sila makauwi. Hanggang sa tuluyan ang nawalan ng kuryente noon, nagsimula na ding mag-iyakan ng mga nakababata kong kapatid at agad akong gumawa ng paraan para mapatahimik sila. Nagsindi ako ng bunsol noon para magkaroon ng kaunting liwanag sa loob ng bahay. Dahil sa ako ang panganay, ay alam ko na ang mga dapat gawin kapag ganoong gabi na at wala pa ang mga magulang namin. Isa-isa kong nilak ang lahat ng pinto at bintana ng buong bahay. Siniguro kong lahat para ligtas kami ng mga kapatid ko. Ang bilin din ni nanay at tatay, huwag basta-bastang magbubukas ng pinto kapag may kumakatok. 10:00 na ng gabi, napakain ko na din ang hapunan ng mga kapatid ko. Wala pa din noon sila nanay at mas lalong lumakas ang ulan at hangin sa labas. May nagbabagsakan pang mga bunga ng mangga sa bubong. Hanggang sa ilang saglit ay nagulat kami dahil sa isang malakas na lagabog sa bubong. Hindi ito mangga dahil ramdam kong yumupi ng kaunti ang bubong namin na parang may kasing bigat ng tao ang andon. Nakatingala lang kami noon at nagulat kami dahil unti-unti itong gumalaw na parang may naglalakad sa taas. "Kuya, ano yon?" Malakas na tanong ni Boboy. "Huwag kang maingay. Huwag mong laksan ang salita mo." Nang maya-maya, nang unti-unti itong naglakad, ay naramdaman kong tumalon ito pababa. At dahil sa ingay ng ulan at hangin, ay sandali itong naglaho. "Kuya, parang merong tao sa bubong. Natatakot ako." "Akong bahala. Huwag kayong matakot. Maya-maya, papatayin ko itong bunsol para akalain niyang walang tao dito sa loob." Ilang minuto lang ang nakalipas na buong pag-aakala ko ay wala na ang taong inaakala ko sa labas, ay doon ako nagkakamali. Nung nakarinig ako ng yabag papalapit sa pintuan ng bahay, ay agad ko nang pinatay ang bunsol na ilaw. Sinabihan ko sila na huwag gumawa ng ingay. Hanggang sa may kumatok na sa pinto, akala ng bunso kong kapatid sila nanay na yun. Akma itong tatakbo sa harap ng pintuan, ngunit agad ko siyang nahawakan at napigilan. "Hindi yan sila nanay. Dito ka lang." Bulong ko sa kapatid ko. Dahil sa hindi namin pagbubukas ay nagsunod-sunod ang pagkatok nito na kulang na lang ay sirain ang pinto. Takot na kami noon. Hindi ko alam kung magnanakaw ba yun o ano. Ilang minuto ding tumigil ang pagwawala at pagkatok ng malakas. At doon ko napatunayan na hindi nga yun ang mga magulang namin. Dahil hindi sila nagagalit ng ganon pag hindi sila napagbubuksan. At sa mga sumunod na pangyayari, ay doon na ako mas kinabahan. Muling kumatok ulit ng marahan at sa sunod na nangyari, ay doon na ako nagdalawang isip. Dahil boses ni tatay ang nagsasalita sa likod ng pintuan. "Utoy Marvin,
buksan mo na ang pinto. Nilalamig na dito sa labas ang nanay mo. Sige na, buksan mo na. Kuya, si tata yun. Buksan mo na. Tumayo ako noon at sinabi ko sa kanilang dun lang sila. Huwag silang susunod. Nasa may malapit na ako sa pinto noon at hahawakan na ang doorknob. Nang bigla kong naalala na hindi ako tinatawag ni tatay ng buong pangalan. Kapag galit lang ito, saka lang niya ako tatawagin na Marvin. Napigilan ko ang sarili ko noon na buksan ang pinto. At sinabi kong, parating na sila tatay. Kapag hindi ka pa umalis, mayayari ka talaga. Sunod noon ay humihiyaw na ito na parang halimaw. Kinalampag niya ng malakas ang pinto. Nag-iiyak na ang dalawa kong kapatid. At sa di inaasahang pangyayari ay nasira niya ng tuluyan ang pintuan namin. Tumambad sa amin ang isang nilalang na maitim. May malaking bunganga at may mahahabang pangil. Itsurang gorilya ang katawan na may mapupulang mata. Literal na halimaw. Agad kong nilapitan ng mga kapatid ko at nagsisisigaw kami. Sobrang lakas na sigaw. Tumakbo kami sa kwarto at nagsara ng pinto. Paulit-ulit niyang kinakalampag ang pinto. Hayok na malapa kami. Akala namin ay wala ng pag-asa noon. Nagdasal na lang kami na sana ay dumating na ang mga magulang namin. Nang maya-maya ay may ilaw ng tricycle at isang putok ng baril ang aming narinig. Nasundan pa ito ng isa at hiyawan ng mga magulang namin. Agad ay pumasok si nanay sa kwarto, sabay yakap sa aming tatlo. Nakatakas ang lintik, sabi ng tito namin. Niyakap kami ng tatay noon, humihingi ng tawad dahil noon lang sila nakauwi. Wala lang kaming ginawa kundi mag-iyakang pamilya. Nagpasya ang tiya na doon na lang kami magpalipas ng gabi sa bahay nila dahil delikado doon sa bahay namin dahil baka daw bumalik ang aswang. Kung gayon ay aswang talaga yun na muntika na kaming lapain ng mga kapatid ko. Kaya sa kasagsagan ng bagyo ay pumunta kami sa bahay ng kapatid ni nanay para doon magpalipas ng gabi. Kinaumagahan ay binalikan nila tatay at ilang kapitbahay ang bahay namin. Hindi na ako pinasama noon dahil medyo bumabagyo pa. Inayos nila yung sinirang pinto at mas lalong pinatibay. Dahil sa nangyari, ay tuwing may araw lang kami namamalagi sa bahay namin. Pagpatak ng gabi, ay doon kami sa bahay ng tiya namin natutulog. Doon din nagumpisa ang takot sa lugar namin. Unang beses nangyari yun at sa awa ng Diyos, wala nang ibang nakaranas. Ginawang panakot na lang siya. Bigla kasing bumalik sa alaala ko ngayong malaki na ako. Tapos bumabagyo pa ang nangyaring pagsugod ng aswang.